Hallelujah, mapagpalang hapon po sa bawat isa. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah, Jesus. Sige po, pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Also po sa mga nanonood online, magandang gabi po. Hallelujah. Sino po dito bago ka pumunta, marami kang prayer request sa Panginoon? Amen po. At sa hapon po ito, sige, ipanghawak natin na wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen po. Amen po ba? Po ba't palakpakan ng ating Panginoon? Thank you, Jesus. Nothing is impossible to you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, let's clap our hands to Him. Thank you, Jesus. Oh, nothing is impossible to you, Lord. Come on, say, I'm not gonna leave on what I see. As the Lord focuses you, I'm not gonna leave on what I feel. Oh, feel deep down, I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Oh, sing with me. Yeah, I can do it. Yes, Lord, I can do all things. 'Cause you gives me. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Nothing is impossible. As long as I'm not gonna leave. I'm not gonna leave by what I see. What I see. I'm not gonna leave by what I feel. Deep down I know that you're here. Doesn't matter you can do. I know that you can do anything. Don't let us think that say I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Oh, nothing is impossible. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's go for hands like this. Thank you, Jesus. Hallelujah. We believe in you. We believe in you, Lord.
Thank you, Father. Thank you, Jesus, for your presence. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, bago po tayo ulit umawit sa ating Panginoon, pwede po ba natin sige ibigay ulit yung the best na palakpak sa ating Panginoon? Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nakita namin, Panginoon, Lord God, kung gaano ka, Panginoon, kabuti sa buhay namin. Nakita namin, Panginoon, Lord God, yung mga miracles, Lord God. Nakita namin, Panginoon, Lord God, yung mga bagay, Panginoon, Lord God, na nagagawa mo. Nakala namin imposible, Panginoon. But Lord, sa iyo, Panginoon, wala pong imposible. Hallelujah. Hallelujah. At Lord, nagpapasalamat kami sa pangalan mo. Nagpapasalamat kami dahil ikaw ang Diyos na meron kami. And right now, Lord God, ano man, Panginoon, ang aming mga sitwasyon, oh God. Ano man, Panginoon, ang aming mga kwento, Panginoon. Lord, pangahawakan namin, Panginoon, ang iyong salita. Na Lord, sige Lord, titingin lamang kami sa iyo. Hindi kami titingin, Lord God, sa aming mga kahinaan. Hindi kami titingin, Lord God, sa aming kakulangan, Panginoon. But Lord, titingin kami sa iyo, oh God. Titingin kami, Lord God, sa kaya mong gawin, Panginoon. Titingin kami, Panginoon, sa Diyos na meron kami. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father, right now, Lord God. Sige, Lord. Gusto ko naming maranasan, Panginoon. Gusto ko naming marinig, oh God. Lord, gusto ko naming ma-encounter, Panginoon. Hallelujah. Sige po. Sige po. Let us open our hearts to Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Come on, shout it out. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Ikaw ang Diyos ng aming pamilya, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We will trust you. We will trust you. We will trust you. We will focus our eyes on you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You are my helpless one. Give me wisdom. You know just what to do. Yeah. You know. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God,
forever all my days. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon, yes God, we will love you with all our hearts, Panginoon.
Ang panalangin ko, Panginoon, Lord, na papurihan ka namin sa hapong ito, Panginoon. Hindi lang to salita, Panginoon, but God, this is our prayer to you, Panginoon. Ito yung aming gustong sambitin sa iyo, Panginoon. Na Lord, sa lahat ng oras, O God, mamahalin ka namin, Panginoon, ng aming buong puso at ng aming buong kalakasan. At God, sa hapong ito, Panginoon, sige Lord, mong let us be encouraged by your words, Panginoon, tonight, Panginoon. As we open our hearts to you, God, sige Lord, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam mo ang aming mga dinaraanan, alam mo ang aming mga buhay right now, Panginoon. And God, I know, O Diyos, na hindi aksidente, Panginoon, kung bakit kami nandirito. Nandito kami, Panginoon, upang mapakinggan ka, Panginoon. At sige, Lord, we allow you to move, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa hapong ito, O Diyos. Sige, Lord, let your message, Panginoon, be the light, Panginoon, ng aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, at God, ano man ang aming marinig, Panginoon, ano man ang iyong ibaba sa amin sa hapong ito, Panginoon, our response, Panginoon, God, we will love you, Panginoon, forevermore. Mamahalin ka namin, Panginoon. Mamahalin ka namin ng may buong katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Sige, palakpakan mo, Panginoon, kapatid. Hallelujah. Salamat, O Diyos. God, sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng pasasalamat. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa. Pwede po ba pakibati po ninyo yung mga katabi ng isang magandang hapon? Yan. Welcome po sa In Christ City Church. Welcome po sa ating Sunday service. Sa mga nanonood po sa kanilang tahanan, magandang gabi po sa inyo. At sige po, nasan man tayo, nasa church man tayo right now or nakikinig ka ngayong gabing ito, hayaan po natin na mabless tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. Sige, palakpakan po uli natin ng Panginoon. Kahapon pa po, no, na si Lord ay gumagalaw, no? Kung nandito ka kahapon, sino pong nandirito kahapon sa ating awaken, no? Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Talagang sa Diyos ang papuri, sa Diyos po ang pasasalamat. I believe 300 plus po kami kahapon, pero I believe more pa yun doon sa bilang na na-record. Pero ang pinakamahalaga doon, yun nga, makita natin yung mga kabataan na hindi lang naman umawit, kundi yun na nga, nagpaanyaya ang Panginoon at marami sa mga youth kagabi, kahapon, ay tinanggap ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Sige, pwede palakpakan natin si Lord at panalangin po natin, patuloy natin na ipanalangin na lang sa mga oras na yon, di lang sa pagkakataon yun maranasan nila at ma-experience nila yung pagmamahal ng Panginoon, kundi yun ang pasimula. At sige po, hayaan natin na Lord, bumalik sila, makasama namin sila, Panginoon, sa iyong simbahan. At sa atin po na nandirito, magandang hapon po muli, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos sa hapong ito? Ay, parang naantok po ba kayo? Ulitin ko po, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon sa araw na to? Yan. Sige, palakpakan mo muli si Lord. Hallelujah. Ganda nung ating inawit, sabi doon sa song, Lord, mamahalin kita ng may buong kalakasan ko, Panginoon. Mamahalin kita, Panginoon, ng may buong puso ko, O Diyos. Lord, hallelujah, ang aking itataas, Panginoon, Lord God, sa iyo bilang aking Diyos. At ang maganda yun na ito yung puso natin sa Panginoon. At sa hapong ito, no, may kinalaman po doon yung ating pag-uusapan at ang mensahe ng Panginoon para po sa atin. So, let's go na po sa ating topic tonight. The title po of the message of God para po sa buong araw na ito is about, what shall I render? Ulitin ko po, what shall I render? Yung render na salita, no, madalas naririnig natin yan kapag, yun na nga, magre-resign na tayo sa trabaho at lagi natin naririnig sa HR o kung sino man yung kausap natin about yung sa mga exit requirements na kailangan mo mag-render ng 30 days o sa iba 45 days. So, yan yung render na salita. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, tama, ito ba yung dapat tamang title? Pero, yun na nga po, mamaya sa babasahin natin, yun yung ginamit na salita At hayaan natin na sa uhapong ito, maintindihan natin yung puso ng Diyos of what does this mean? Itong ating title. At bakit ito mahalaga para sa ating mga Kristiyano na ito yung ating maging puso sa Panginoon. No? Mamaya po, pag-uusapan natin ang mga bagay na yan. Tonight, we will talk about yung awit ni David sa Panginoon. No? Psalms chapter 116. Tingnan natin
dun sa testimonya na meron si David na ating babasahin sa hapong ito, kung ano ba yung pwede nating matutunan. At for us na mga mananampalataya sa panahon na ito, ano yung pwede nating hugutin at dalhin para po sa atin naman ding lakarin personal sa ating Diyos. So, mahaba po ito, but sige po, sabi ko nga kanina pang umaga, manamnam lang natin tong 19 verses na ito, pwede na tayong umuwi. So, sa mga oras na ito, hayaan natin yung puso natin, isip natin, dito pa lang sa verse ay nakatuon na agad. So, let me read to you verse 1. Sabi dito, I love the Lord. Oh, ang ganda. Paunimula pa lang na statement ni David, nandun na yung damdamin niya sa Panginoon. Sana po kanina habang inaawit natin yung, Lord, I will love you with all my heart. I will love you with all my strength, O Diyos. Hindi lang natin yung inaawit dahil yun yung nakalagay sa lyrics, pero ito rin sana yung damdamin natin sa Panginoon. Si David, that time, wala namang lyrics sa awit, pero ito yung kanyang isinulat. Na sa pauna pa lang na statement dun sa kanyang awit sa Diyos, nandun na yung kanyang damdamin na, Lord, minamahal kita sa buhay ko. Sabi po dito, I love the Lord, for He heard my voice. Narinig ng Diyos ang aking boses. Ang tanong po sa atin sa hapong ito, bakit ba natin minamahal si Lord? At ito rin yung isang katanungan na pwede mo ring i-assess. Tignan po natin sa ating mga sarili. Baka nga naman dahil yun yung lyrics na nandun sa screen, kaya natin nasasabi no, Lord, I will love you. O sa mga bagay na hindi natin naintindihan, pero sinasabi ko sa Panginoon na mahal ko siya. Pero with David, makita natin sa awit niya, merong dahilan, may laman, may hugot kung bakit niya nasasabi sa Panginoon na, Lord, kamahal-mahal ka, Diyos. At Lord, mamahalin kita sa buhay ko. Ito yung una niyang dahilan. I love the Lord for He heard my voice. He heard my cry for mercy. Sabi ng ating worship leader kanina, nandito tayo sa lugar ng ito at marami sa atin na nandito, maraming mga prayer requests sa Panginoon. Maraming mga dinudulog sa Diyos, maraming mga dalangin, at ang iba pa sa atin nandun sa moment na talagang, pastor, kung alam mo lang, yung pag-iyak, yung paghikbi, no, naririnig natin kay Pastor Henry na nandoon sa puso natin talaga na, Lord, ito yung aking dalangin, ito yung aking gustong idulog sa iyo, Panginoon. At sa marami sa mga tao sa paligid natin, sila pa mismo yung nagdi-discourage sa atin to move forward with our relationship sa Panginoon. To move forward na nandun yung faith sa ating Diyos. Pero sa umagang ito, sa hapong ito, gusto tayong encourage ng Panginoon, just like David, na pwede natin sabihin sa Panginoon na, Lord, I love you, God. Sa anong kadahilanan, Pastor? Dahil sa mga iyak natin, sa ating mga cry out sa Panginoon, sa ating mga panalangin, naalala ko, sinasabi ni Pastor, may mga moments na, alam mo yun, madaling araw, nandun ka sa kama mo, nandun ka sa kumot mo, naghihikbi ka ng dahil sa mga bagay na dinaraanan mo in your life. Huwag ka mag-alala dahil merong Diyos na nakakarinig sa bawat tinig sa iyong panalangin. Sige pa naman, talakpakan mo si Lord. Ang ganda na maintindihan natin na meron Diyos na handang makinig. At mamaya, hindi lang ang Diyos para makinig, pero ang Diyos na ito ay may aksyon, may ginagawa sa mga bagay na naririnig niya sa ating mga anak niya. Ulitin, ang sabi po dito ni David, I love the Lord for He heard my voice. He heard my cry for mercy. Verse 2, because He turned His ear to me. Ganda, na meron tayong Diyos na handang makinig. Mamaya meron akong sasabihin dito na si Lord, yung kanyang ulo ay binibent down niya for Him to hear us sa ating mga panalangin. So, ganito kaseryoso si Lord. Ganito siya yung kanyang concern. Ganito yung yung heart niya para sa kanyang mga anak na sa pag-cry natin sa Kanya, sa paglapit po natin sa Kanya, ang Diyos na ito hindi tumatalikod. Lalo na kung nandun sa puso natin yung genuineness, yung pagiging serious na, Lord, mahalaga ka sa buhay ko. At itong dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, mahalagang parte din ito ng buhay, Panginoon. At God, I pray na, Lord, napapakinggan mo mga panalangin na ito. At ang Diyos, sabi dito sa testimonya ni David, mga kapatid, naintindihan niya sa buhay niya na ang Diyos niya ay mabuti, na gano'n niya kamahal ng Panginoon dahil alam na-experience niya sa kanyang mga buhay that as he prayed, the Lord heard his voice. So kapatid, si Lord ay ina-encourage tayo na ano
man ang ating dinaraanan, sinasabi man ng kaaway, sinasabi man ng mundong ito na walang nakakarinig sa atin, walang nakakarinig sa ating mga dalangin, uulitin ko kapatid, meron tayong Diyos na naririnig ang ating mga tinig. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. Salamat sa Panginoon. Sabi dito, I will call on Him as long as I live. Ulitin ko po, tatawagin ni David ang pangalan ng Panginoon, ang sabi dito, sa anong mga oras, sabi doon, sabi niya dito sa ating binasa, as long as I live. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, as long as I live. Grabe yung commitment, grabe yung panalangin. Pwede naman niya sabihin, I will call on Him. Tapos. Pero hindi napigilan si David na, Lord, kulang ito kung sasabihin ko lang, I will call on you. Lord, marinig mo sa aking mga tinig, Panginoon, na Lord, tatawagin kita sa buhay ko, O Diyos, as long as I live. At ang ganda na sana po sa atin ng mga mananampalataya sa mga panahong ito, ganun din ang pagtawag natin sa Diyos. Na Lord, nandun man ako sa kasiyahan ng buhay, I will call upon you, God. Nandun man ako sa trials ko, Panginoon, sa pinaka-lowest of my situation, Panginoon. Lord, hindi ko kakalimutan na tawagin ka, Panginoon. So ito yung puso ni David na, Lord, nandun man ako sa pagkakas ko, Panginoon. O nandun man ako, O Diyos, sa battles na meron ako, O Diyos. Lord, hindi ko kakalimutan na tawagin ang pangalan mo sa lahat ng oras. Sige, palakpakan po natin si Lord, kapatid. Ganda. Dito pa lang, sabi ko nga, 2 verses pa lang, talagang nandun na yung diin ng mensahe sa awit ni David sa Panginoon. Verse 3, the cords of death entangled me. The anguish of the grave came over me. I was overcome by distress and sorrow. Yung storya po ni David sobra. Being a shepherd boy, tinawag siya ng Panginoon to kill a giant dito kay Goliath. At di natapos doon, panimula lang yun ang plano ng Diyos sa buhay ni David na alam natin na sa huli, si Lord ay tinawag si David bilang maghari ng Israel. At sa pagtawag niya kay David, hindi naging madali. Marami siya naging oppressor. Ang daming humadlang o gustong humadlang doon sa pangako ng Diyos kay David. Pero in the end, hindi sila nagtagumpay. Again, ang pangako ng Diyos, kung nangako sa iyo ng Panginoon, ito ay tatayo sa buhay mo. Pero dapat andun yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pero bakit ko yung sinabi? Even the greatest, sabi nga ng Bible, the greatest king sa Israel, itong si David, pero hindi siya naging exempted. Sabi dito sa binasa natin, the cords of death entangled him. Sabi diyan, the anguish of grave came over me. I was overcome by distress and sorrow. Habang binabasa ko ito, mas lalo kong naintindihan na walang posisyon, walang pera, walang amount, walang influence, walang power na pwede mong sabihin sa Panginoon, O Diyos, hindi na kita kailangan. Dahil nakita natin sa buhay ni David na kahit siya yung pinaka-powerful that time sa kingdom ng Israel, pero nandun siya sa damdamin niya sa Diyos na, Lord, kahit ako ito, Panginoon, na pinaka-tanyag na tao, pinaka-makapangyarihan tao sa Israel, Panginoon, Lord, ito ang death, Panginoon, kasalubong ko. Ito ang grave, Panginoon, nandun, kumbaga nagbabadya, Panginoon, nandun sa harapan ko, Diyos. Ang distress, ang sorrow, Panginoon, ay sobra-sobra sa buhay ko at that moment. So, for us, sabi ko nga sa atin sa ngayon, talagang hindi mo pwedeng sabihin na, mayaman ako, okay na ako. Meron naman akong savings, okay naman ako. Maayos naman ang pamilya ko, hindi ko na kailangan si Lord. Meron naman akong okay na trabaho, hindi ko na kailangan ng Diyos. So, for us na maintindihan natin na, Lord, yes, Lord, ano man ang kalagayan ko right now, ano man ang pwede sa mga tao sa paligid natin as we share the gospel, Lord, hindi porket mayaman ito, hindi porket parang okay yung buhay nito, hindi porket na parang maayos sa tignan ngayon, O Diyos, ay, Lord, hindi ka na niya kailangan. Dahil sa nabasa namin, even the King of Israel, Panginoon, nandun siya sa ganong kalagayan at nandun siya sa ganong panalangin na, Lord, kinailangan ka niya sa kanyang buhay. Sige, palakpakan po natin si Lord dyan. So, encouragement din to sa atin na, Lord, totoo,
talagang ano man ang status ng buhay ko right now, ano man ang status ng mga taong nakikita ko sa paligid ko, as long as, Lord, nandun ka, Panginoon, Lord, nandun ang pag-asa, Panginoon. Sa mga taong walang pagkakakilanlan sa iyo, Panginoon, sige, Lord, hayaan mo na tulungan mo kong magamit upang ang tao na ito, O Diyos, ay madala ko sa pangalan mo, O God. So, nandun tayo sa ganung kalagayan. So, with David here, makita natin si David, anguish, sabi doon, distress, full of sorrow ang kanyang naging kondisyon at that time. Pero ano ang response niya sa Panginoon? Sabi niya dito, verse 4, "Then I called on the name of the Lord." Tinawag niya ang pangalan ng Panginoon. At ano ang sinabi niya sa Diyos? "Lord, save me." Mind you, King of Israel, pero ito yung kanyang katawagan sa Diyos. Ito yung kanyang cry out sa Panginoon at that moment. "Lord, iligtas mo ako. Lord, sakluluhan mo ko sa mga bagay na nandoon sa aking kalagitnaan, O Diyos. Baka kinaharap ko, Panginoon, Lord, hindi kaya ng pagiging hari ko, Panginoon, ang itong kinakaharap ko, O Diyos. Kaya, Lord, kailangan kita sa buhay ko, Panginoon." Dito ko nakita na, Lord, minsan sa amin, O Diyos, parang takot na takot kaming lumapit at humingi ng saklolo sa iyo, Panginoon. I have this preaching last Wednesday wherein minsan si Lord, para ma-build natin yung confidence natin sa Kanya, kailangan natin maging honest sa Diyos. Ang marami sa atin hindi nagiging honest sa paglapit sa Lord eh. Si Lord nagpapaanyaya, nagtatanong, "Anak, kamusta ka na?" Marami sa atin, "Lord, okay lang ako, Lord. Lord, wag mo muna akong pakilaman, Lord. Kaya ko to, Lord. Oh, Lord, sige, Lord. Gumagalaw pa naman ako, Lord, ngayon eh. So, hindi okay na muna, Panginoon." Pero sa kaloob-looban po natin, kung magsasalita ang ating mga kaluluwa, nandoon yung grieving na, "Lord, hindi nagsasabi ng totoo itong katawan, itong kausap mo, Panginoon, na Lord, in my soul, kailangan kita, O Diyos." Even King David, nandun siya sa ganung kondisyon na, "Lord, kahit hari ako, Panginoon, Lord, nandito ko, pagiging honest ko sa iyo, O Diyos. Lord, kailangan kita. Lord, isalba mo ko, iligtas mo ko, Panginoon, sa aking kinaharap." Sabi ko rin nung last Wednesday, kaya marami sa atin, hindi tumataas yung confidence sa Lord. Dahil sa una pa lang, sinasawatan na nila ang Diyos. O parang, "Lord, sige Lord, diyan ka lang sa gilid." Pero kung naging honest tayo sa Panginoon, makita natin yung paggalaw ng Diyos at sa nakikita natin na paggalaw ng Diyos sa ating mga buhay, mas tumataas yung antas ng pananampalataya at mas tumataas yung confidence level natin na, "Lord, talagang totoo at hindi talo ang magtiwala sa iyo, Panginoon." Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Balikan natin si David. He was being honest sa Panginoon at that moment. "Lord, God, as great as I am, Panginoon, yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa akin, Lord, nandito ako sa tugatog ng tagumpay ko, Lord God. Pero, Lord, ito ako dumadaan sa kapagsubukan. At ito yung panalangin ko, Lord, God, iligtas mo ako." Ano naging response ng Panginoon dito sa cry out ni David? Verse 5 says here, next slide po, "The Lord is gracious." Pwede mong sabihin mo sa katabi mo, gracious. "The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion." Again, testimonya ni David na ang Diyos na kanyang pinapapurihan, ang Diyos na kung saan siya ay nag-cry out, ang Diyos na ito, He is full of mercy and is full of grace. Ang tao sa paligid, ang kaaway, ang daming mga inilalagay sa ating puso't isipan para hindi na tayo lumapit sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, bakit ba tayo hindi nagiging honest sa Diyos? Dahil ang marami sa atin, full of pride. Ayaw natin na parang mapahiya tayo sa Panginoon. Ayaw natin na parang nung una pinagmalakihan natin si Lord, pero alam natin yung mga ways natin hindi nagtagumpay. So nandun yung shame na ayaw na nating tumawag sa Panginoon. O may mga times na puno tayo ng takot, puno tayo ng guilt, na ang kaaway pilit na ipinapasok sa puso't isipan natin para mas lalo tayong lumayo sa Diyos. Hindi ka na pakikinggan ng Diyos. Masyado kang naging matigas ang ulo sa Kanya. Ngayon pa ba, pakinggan ka ng Diyos? Sobra-sobra na yung mga naging consequence ng ginawa mo. So, yan yung mga bulong na ang marami sa atin, ito yung nai-instill in our hearts and minds.
Kaya sa mga pagkakataon na si Lord nagpapaanyaya, tumatawag sa atin, oftentimes, nahihiya na tayo lumapit sa Panginoon. Nahihiya na tayong tumawag sa Kanya. Pero sa gabing ito, makita natin sa buhay ni David. Alam niyo po si David, sobrang ginawa niya sa Panginoon. Sobrang yung ginawa ng Lord pala sa kanya. Pero kahit nandun sa napakadaming mirakulo na ginawa ng Lord sa buhay niya, hindi pa rin siya naging exempted. Meron pa rin siyang napakalaking kasalanan na ginawa sa Panginoon. Pero sabi ko nga, habang binabasa ko ito, hindi lang to basta kwentong barbero. Yun nga yung lagi natin narinig. O hindi to yung parang kwento lang na nabasa sa comics. Ito yung naging experience si David. Na Lord, patawarin mo ko. Na Lord, sa haba ng buhay ko, Panginoon, ganito rin yung haba ng mga mirakulo na ginawa mo sa akin, Lord God. From being a shepherd boy, Lord God, Lord, tinalo ko itong si Goliath. Lord, naging hari ako ng Israel. Bansa-bansa yung nalupig namin, Panginoon. Pero Lord, sorry God, nag-fall short ako sa isang bagay na ito. Yun yung nangyari sa kanya with Bathsheba. Pero at the end of the day, ano ang pwede niyang sabihin sa Panginoon? Sa kanya naging testimonya. Makita natin sa buhay ni David na kahit nandun siya sa ganung kalagayan, as he repented and turned back to the Lord restored him once again. Tinayo siya muli ng Panginoon at in-restore sa kanya yung mga bagay na inihanda sa kanya ng Diyos. Kaya ano ang puso ni David as he sings to the Lord, as he sang this psalm to the Lord, na ang Diyos na ating pinapapurihan at sinasamba, He is full of mercy and He is gracious. Sige, palakpakan mo si Lord. So, makita rin natin sa buhay natin na hindi pa tapos si Lord. Pwede masabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Di ba? May mga bagay na, Lord, kaya mo pa bang baguhin ito? Lord, kinalakihan ko na itong kalagayan ko na ito. Kinalakihan ko na itong pwedeng attitude. Kinalakihan ko na itong kasalanan na to. O parang, Lord, ang tagal-tagal na sa akin ito. Pero makita natin, sige, hayaan mo na ilapit po natin yung sarili natin sa Diyos. Maging honest tayo sa Panginoon na, Lord, kailangan ko ng lunas dito sa sitwasyon kong ito. At hayaan natin sa buhay natin na as we go deeper sa Panginoon, makita din natin yung kapangyarihan na meron ang ating Diyos who is merciful and who is gracious in our lives. Sige, malakpakan po natin si Lord. Kaya ano ang sabi ni David dito sa verse 6 o verse 5 rather, ang ating Diyos, He is full of compassion. Sabihin mo nga sa katabi mo, compassion. So sa buhay din natin, maintindihan natin, si Lord, full na pala ng compassion in my life. So sa mga tao sa paligid natin, magkakaroon din tayo ng compassion kasi naintindihan natin na once in our lives, tayo rin to naging matigas ang ulo. O kahit sa moment na ito, may mga times pa rin na may katigasan pa rin tayo ng ulo. Pero salamat na lang, meron tayong Diyos, sabi dito, who is full of compassion. Sige, isa pa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Verse 6 says here, the Lord protects the unwary. When I was brought low, He saved me. Salamat sa Diyos. May ganito tayong Panginoon, no? Ang kaaway, alam natin, narinig natin yan, preachings ago kay Pastor, na when the enemy brought us down, wala sa yung pangarin to keep us down. Kaya mahirap na magtiwala sa kaaway. Mahirap na parang doon tayo umangkla na parang in the end, akala mo, itatayo ka ng pride mo o itatayo ka ng sarili mong, di ko alam, kalakasan, no? Na dahil na-deceive ka ng enemy. Pero makita natin dito, sabi doon, na ang enemy, when he brought us down, he wants to keep us down. Pero with God, sabi dito, when I was brought low, ang Diyos, sabi dito, ang Diyos ang siya nagsalba sa kanyang buhay. Yun nga yung testimonya siguro ni David. Hindi ko alam, no? Hindi naman sinabi sa verse na ito kung ano yung background, kung bakit sinabi niya when I was brought low. Pero makita natin doon sa kwento ni David na pwede, doon sa time with Bathsheba, that was the lowest of his life. That was the lowest na kalagay na meron siya when it comes to flesh versus spirit, na doon sa moment na yun na naig yung flesh ni David. Pero sabi niya dito, siya ay tunay na patotoo, no? As he sings in this song, Lord, ako ang tunay na patotoo, na Lord, nandun ako sa baba, Panginoon, akala ko hindi na ako makakatayo, Panginoon. Akala ko hindi na ako makakalakad muli in my spiritual life. Lord, akala ko hindi na ako makakapagpatuloy, O Diyos. Pero Lord, salamat dahil Lord, naintindihan ko at naranasan ko, Ikaw ang naging saklolo ng buhay ko, Panginoon. Sige, malakpakan po natin si Lord.
Kaya si Lord sometimes, He allows, hindi ko alam, troubles. He allows circumstances. May mga times kasi na kaya ka nandiyan sa circumstances mo ay dahil din sa stubbornness po natin. Pero si Lord, inaalaw niya na ma-realize natin, inaalaw niya na makita natin, anak, hindi mainam sa kalagayan na yan. Anak, hindi mainam in that moment. Ang problema kasi, yun na nga sa Diyos, no, kung titignan natin si Lord, kung isasadba kita dyan sa kalokohan mo, baka magpatuloy ka dyan. Kaya si Lord, inaalaw niya na parang, sige, makita mo muna. Ma-realize mo muna na hindi maganda, hindi mainam yung kinalalagyan mo o yung nilalakaran mo today. Nang sa gayon na makita natin ito at maintindihan natin na, Lord, hindi pala ako pwedeng gumawa ng sarili ko. Wala pala magiging dulo. Wala pala magiging magandang impact or wala magiging magandang future kung puro ako ang nananaig, yung aking kaisipan, yung aking kaparaanan. Pero sa time na yon na we repented to God and we acknowledge that, Lord, rescue me. I need you, Panginoon. Hindi ko kaya ng parang ako lang ito, Panginoon. Nandun natin makikita yung mercy ng Panginoon na sinabi dito sa ating pinag-usapan, yung power ng Panginoon na meron siya sa buhay natin, at in the end, sabi doon, yung kalakasan na meron ng Diyos para itayo tayong muli. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ang sarap na meron tayong Diyos na ganito. Ganda nung sinabi sa verse 2 nakikinig siya sa atin. Kaya nga yun yung tanong ko kanina, ano ba si Lord, nakikinig lang ba sa atin? Pero hindi Dito pa lang sa verse 5, makita natin na ang Diyos hindi lang siya nakikinig. Nandun din yung puso niya na sa huli, gagawa tayo ng paraan, gagawa ako ng paraan upang ikaw ay maibalik muli dun sa pangako ko para sa iyo. Sige, palakpakan mo si Lord. Ganda. Ganda na meron tayong ganitong Panginoon. Verse 6, or pagpatuloy ko pa, verse 7, return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. No? Hindi ko naman na gusto ipataas ng kamay, pero I believe, ang dami nating mga instances wherein we can say, the Lord, ang buti mo. Lord, kay buti-buti mo sa buhay ko, O Diyos. At hindi exempted si David. Ano ang sabi niya sa kanyang soul sa moment na yan? Return to your rest, my soul. Habang binabasa ko yan, maintindihan natin na, Lord, oo nga pala. Ang pinakamalaga sa buhay ko na ito ay yung kaluluwa ko sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, ano man siguro ang nangyayari sa paligid ko, si David, kita naman natin sa mga prior verse, sobra yung nangyayari sa kanyang paligid. Ang kanyang buhay, that moment, ups and downs. Nandun siya sa up, nandun siya sa down. Nandun siya sa up, nandun siya sa down. Pero ano ang sinasabi niya sa kanyang buhay? Sige, ano man na nangyayari in the physical realm, hindi dapat yan makaapekto doon sa aking kaluluwa. Ano man ang nangyayari sa paligid, ano man ang sinasabi ng katabi ko, ano man ang sinasabi ng kaaway, ano man ang pilit ng bulong para panghinaan ako ng loob. In-encourage ng kanyang soul. Na in the end, sabi niya, soul, return to your rest, my soul. For the Lord, ano sabi niya, ano ang naging parang, kumbaga sa pananim, ano yung naging pataba niya para mag-blossom yung mensahe na, sige lang soul, magpahinga ka. Why? Ano sabi niya? Huwag ka mag-alala, soul, naintindihan mo naman, nakita mo naman yan ng dalawang mong mata or naranasan mo naman yan na ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan, siya ay naging mabuti sa ating buhay. Sige, malakpakan mo si Lord. Ganda, no? May verse po akong gagamitin mamaya. So, sige po, patuloy po tayong magbasa. Sabi sa verse 8, for you, Lord, have delivered me from death. Ganda. Sabi ni David, Lord, sa kamatayan, ako ay iyong hinugot. Sa kamatayan ay ako'y iyong iniligtas. Physically, that time, sobra yung kinaharap ni David. Goliath, bansa-bansa. Even yung kanyang anak, nandun na siya sa pagiging hari. Yung kanyang anak, gustong agawin yung trono sa kanya. So, sobra yung talagang, pwedeng kasi tignan natin, spiritual death, no? Pero in David's life at that moment, spiritual at physical na death, yung talagang gustong mag-snatch sa kanya. Pero sabi niya, Lord, salamat. Ikaw talaga ang Diyos na nagdi-deliver, Panginoon, sa kanyang mga anak. So, sabi niya dito, Lord, you have delivered me from death, my eyes from tears. Sobra. Kaya nga sabi ko kanina, may mga times na sobra yung luha natin sa Lord. May mga oras na sobra yung pag-iyak natin. Baka nga hanggang ngayon po, nandun tayo sa ganong kalagayan.
Pero sabi dito, ma-encourage po tayo sa buhay ni David na in David's life, tears have come from his eyes. Hindi lang natapos doon. Yung kanyang paa, dumating sa moment na nagsastumble na ito. Meron ba tayong ganong moment? Hindi ko alam. Pwedeng kayo ang nakakaalam niyan. Pero sabi dito kay David, Lord, dumating ako sa moment, God, yung aking mga paa ay nagsisake na, Lord. Hindi ko alam kung makakatayo pa ako, O Diyos. Ang aking mga matay punong-puno ng luha. Sa sobra yung battle, sa sobra yung kinaharap ko, Panginoon. Pero Lord, I am a testimony, God, that the Lord that I serve, the Lord that I worship, the Lord that I trust into. Sabi dito, the Lord, ikaw itong Diyos na nagde-deliver sa akin, ang nag-deliver sa akin, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. At sa atin, sa hapong ito, let this be a message for us that whatever we are facing right now, whether you are crying, your feet are stumbling, hindi ka na makatulog sa gabi, o hindi ko alam kung ano-ano pa itong pwede mong explain para sabihin mo na grabe yung sitwasyon na meron ako. Huwag kang mag-alala. Dahil dito sa binasa natin, kung yung Diyos ni David kayang mag-deliver kay David, ito rin yung Diyos mo sa buhay natin today, kaya niya rin mag-deliver sa mga buhay natin ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Verse 9, sabi dito, that I may walk before the Lord in the land of the living. Verse 10, eto, ang ganda. I trusted in the Lord when I said, I am greatly afflicted. Pwede naman sabihin ni David, Lord, eto yung panalangin ko when I said, I am greatly afflicted. Pero doon sa binasa natin, sabi doon, Lord, I trusted in you. Again, sinabi ko kanina, naging honest si David sa Lord. Ito rin yung gusto makita ng Lord sa mga buhay po natin, to be honest sa harapan niya. Na even if you are a king, hindi ko alam, may hari po ba dito? O ikaw itong mataas na tao sa tingin ng iba, o sa tingin mo na parang meron kang posisyon, pero again, hindi nga po yan hindi yan ang nagmamatter sa Panginoon. Ang sabi dito, Lord, I trusted you, God. Hindi ako naggalit sa iyo, Panginoon. Hindi ako nag-doubt, Panginoon. Hindi ako nainis, Panginoon. Pero yung mga times na nandito ako sa great troubles ng buhay ko, Panginoon, sabi ko, Panginoon, as I call upon you, God, I trusted, Panginoon, when I said, I am greatly afflicted. Verse 11, sabi dito, in my alarm, I said, metaphor yan. Pero kung iintindihin natin yan, sabi dito, yung mga tao sa kanyang paligid, yung mga sitwasyon, nakikita ng kanyang mga mata. Yung mga bulong na naririnig ng kanyang puso at ng kanyang isip. Sabi doon, sabi niya, everyone is a liar. Pwedeng at that moment, ang dami nagdi-discourage sa kay David. Ang dami nang parang, huwag ka na magpatuloy sa Lord. I-disconnect mo na yung sarili mo sa Diyos na yan. O pwedeng in His life mismo na parang wala ka ng pag-asa. O wala ka ng patutunguhan, o wala ka ng bukas na dahil sa mga malaking mga bagay na meron kang dinadaanan today. Pero dun sa proclamation ni David, maririnig natin at maintindihan natin ano ang sabi niya, ang lahat ng ito'y kasinungalingan. Kapatid, ano man ang bulong ng kaaway right now, ano man ang sinasabi ng mga tao sa paligid mo, pero as long as nandun ang pangako ng Diyos, mga kapatid, nandun ang kamay ng Panginoon sa mga buhay natin, nandoon ang kanyang mga salita na nandun yung ating paghawak sa Kanya, pwede nating tanggapin at pwede nating hawakan itong sinabi ni David sa verse 11. Na kung naman ang bulong ng kaaway sa iyo, i-wash off mo na yan. Na pwede mong sabihin, sinungaling ka. Meron akong Diyos na dakila at totoo sa kanyang pangako. Palakpakan mo si Lord, kapatid. Ito yung isang bagay na kapag ito yung nag-blossom, ito yung pinatubo, tama ba ako sa term? Ito yung inallow mo to grow sa buhay mo. Sabi ko, ito yung magbibuild ng confidence mo sa Panginoon. Makita ka ng Diyos na ito yung puso mo. Naalala ko si David, taguri ng Panginoon kay David, a man after my own heart. Si Lord mismo nagsabi yan. Etong si David, he is a man after my own heart. Kaya makita natin sa bawat sinasambit ni David, talagang in the end, hindi siya, yun na nga bulong ng tao, hindi ko alam, negativity, yung discouragement na meron ng mga sitwasyon sa kanyang buhay, pero hindi siya natitinag.
nandun sa puso niya na, Lord, as long as nakadikit ako sa iyo, Panginoon, as long as naririnig kita, as long, Panginoon, yung pangako mo ay pinapanghawakan ko sa buhay ko, O Diyos, God, alam ko magtatagumpay ako, Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ganda. Ganda. Ang ganda. Sabi dito in verse 12, ito yung title natin. So sa mga bagay na naintindihan natin, no, yun na nga kung babasahin natin itong mga unang verses, grabe si Lord, dakila si Lord, sobrang yung katapatan at kalakasan na meron sa Diyos. Kaya niyo mag-deliver. Pero in verse 12, ito sana yung puso natin naman sa Lord. Sabi dito, what shall I return to the Lord? Ito yung title. What shall I render? Kung babasahin po natin yung King James. King James Version. Lord, ano ba ang pwede kong maibalik sa iyo? Na ikaw itong Diyos, Panginoon, na Lord, nag-redeem sa buhay ko, Panginoon. Ikaw yung Diyos na muling nagpatayo sa akin, Panginoon. Ikaw yung Diyos na nag-restore, Panginoon. Ikaw yung Diyos na nagpapala sa buhay ko, Panginoon. Lord, ano ba yung pwede ko namang maibalik sa'yo? Marami sa atin, yung mindset natin, pagpunta natin in this church, no? Yung puso natin na, Lord, ano bang pwede kong makuha sa'yo? Lord, ano bang pwede ko na namang ma-receive sa'yo? Pero makita natin dito kay David, hindi yun yung heart niya. Nirelay lang niya sa Panginoon na, Lord, eto ka sa buhay ko, sa mga napagdaanan ko, Lord, ang lalaki nito, Panginoon, akala ko hindi ko na kaya. Pero Lord, salamat sa kalakasan mo, sa katapatan mo, Lord, napagtagumpayan ko ang lahat ng ito. So now, Lord, in verse 12, Lord, ano naman ang pwede kong maibalik sa iyo? Lord, ano ba ang pwede ko naman, Lord, na ma-render sa iyo, O Diyos? Ano ba ang pwede ko naman ma-i-offer sa iyo, Panginoon? Ano sabi dito? For His goodness to me. Lord, sa kabutihan na meron ka, sa kalakasan na meron ka, sa pagmamahal mo na meron ka sa buhay ko, O Diyos, Lord, ano ba ang pwede kong maibalik sa iyo? At sa hapong ito, dito tayo gustong kausapin ng Panginoon. I believe lahat sa atin pinagpala ng Panginoon. I believe lahat sa atin, kung patatayuin ko po kayo sa pulpito na ito, meron tayong maikakwento na, alam mo yun, maalala mo na, grabe si Lord, ang buti niya sa buhay ko. Pero kalakip noon sa ganong kwento, ganong testimonya, yung tanong naman na, ano yung naman nating maibalik sa Diyos? Ano pwede naman natin in the end na masabi mo sa Panginoon, Lord, ito ino-offer ko ang sarili ko sa iyo, Panginoon, nang dahil sa Lord, sobra ka sa buhay ko, Panginoon. Verse 13, let me read to you. Sabi dito ni David, I will lift up the cup of salvation. Wala akong cup, meron akong bote. Pero tingnan natin, sabi ni David, 13, Lord, I will lift up the cup of salvation. Itataas ko ang bandera mo, Panginoon. Itataas ko, iwawagayway ko, Panginoon, ang bandera mo sa buhay ko, Lord God. Ikakwento ko, Panginoon, na Lord, makita ng mga tao sa paligid ko, O Diyos, ang mga bagay na patungkol sa iyo, Panginoon. Sabi dito, hindi natapos doon, and call on the name of the Lord. Ano man itong natatamasa ko, Panginoon, pwedeng sa buhay natin right now. Ano man itong tagumpay na Lord, naandirito ko right now. Ano man itong kwento ko, Panginoon, na Lord, nilalakaran ko sa mga oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, sa pagkwento kong ito, Panginoon, hindi ako ang maitaas, kundi, Lord, tatawagin ko ang pangalan mo, pasasalamatan ko ang pangalan mo sa lahat ng ito, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord. Ganda, no? Isa pa lang yun na bagay na gusto niyang ibalik sa Lord. Oo nga naman, si David, shepherd boy, naging hari ng Israel. So talagang sa huli, hindi sa kalakasan na meron siya. May mga times din tayo na ganito, sino ba naman tayo? Sino ba naman ako? Pero si Lord, pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay na parang hindi natin sukat akalain na pwede tayong mapagkatiwalaan. Pero just like David, mapunta po tayo sa kalagayan na, Lord, paano ko ba maibabalik ito lahat sa iyo? At nakita natin verse 13 pa lang na doon sa puso ni David na, Lord, ano man itong hawak-hawak ko right now, Panginoon. Lord, hindi ko ipagmamalaki ito. Hindi ako magiging entitled dito, Panginoon. Kundi, Lord, ibabalik ko ang parangal sa Diyos na dakila sa buhay ko. Palakpakan mo si Lord. Thank you, God. Number 14, verse 14. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Ganda na. Sana ito yung maging puso natin sa Lord. Time after time, when we come here, when we lift up our hands,
when we hear a sermon, pag nandun tayo sa altar call, meron tayong si pastor, he challenges us to do something. No? Si Lord, kung may inuudyok sa buhay mo, di ba? Si Lord, kung may inuudyok sa buhay mo, yambong, sige, go, believe. Di ba? Ang dami nating mga ganito sa Lord na, sige Lord, magtitiwala ko. Sige Lord, lalakaran ko, O Diyos. Sige Lord, magbabago ko, Panginoon. Sige Lord, yambong, mananampalataya ako sa iyo. Pero in David's mind, Lord, anuman mga bagay na pinangako ko sa iyo, Panginoon, God, I will fulfill my vows to you in the presence of His people. Isa sa mga bagay na pwede natin maibalik sa Diyos. Ang dami sa atin pinagpala ng Panginoon. Pero yun na nga yun, sa kalakip ng pagpapala sa iyo ng Panginoon, alam mo na meron kang pinangako sa Diyos. May mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, pero alam mo yan, umaga't gabi, niluhod mo yan sa Panginoon at sinabi mo sa Lord na, God, tugunin mo lang ang panalangin ko, Lord. Ito ang pangako ko sa iyo. So, andun si David na, Lord, alam mo, Lord, nandito ko sa ganitong kalagayan, Lord, at alam ko, ang dami kong pinangako sa iyo, Panginoon. Pero Lord, ang dalangin ko sa hapong ito, Lord, hindi lang ito maging salita, hindi lang ito maging drawing, Panginoon, but God, I will fulfill my vows to you in the presence of your people. Sige, palakpakan mo si Lord. Sana ito yung puso natin sa Lord. Nang makaulit tayo sa Diyos. Yun naman yun eh. Sometimes parang akala natin na isahan natin si Lord. Na Lord, sabihin ko, ganito Lord. Bigyan mo lang ako ng ganito Lord. Gagawin ko Lord. Pero oftentimes, yun na nga, si Lord, on His end, ginawa niya ang kanyang pwedeng gawin. Yung kanyang pagiging Diyos. Pwedeng nag-provide siya. Pwedeng nagpagaling siya. Pwedeng nabigyan ka ng pabor. Pero alam mo yan, in your heart, na meron kang pinangako sa Lord. At si Lord, hinihintay niya tayo na, anak, di ba meron kang pinangako sa akin? At yun na nga yun. Kapag nandun tayo sa kalagay na parang niloloko na natin ng Diyos pagdating dito, sa times ulit na hihingi tayo sa Panginoon, tingin mo ba makakaulit ka sa Diyos? Babalikan ka lang ng Diyos. Anak, meron kang pinangako sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa rin ito nakikita sa iyo. So in verse 15, sabi dito, patuloy tayo, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servants. Verse 16, truly I am your servant, Lord. I serve you just as my mother did. You have freed me from my chains. Ganda, no? Sinabi ni David, Lord, hindi ako hari ng Israel. Hindi ako hari ng mga taong ito. Hindi ako ang pinakamakapangyarihang tao in Israel, Panginoon. Lord, sabi niya dito, I am your servant. Yung puso ni David, no, na ang heart ni David, Lord, servant mo ako. Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Lord, magpapagamit ako sa iyo. Lord, sa kung namang capability ko na maibalik ko ang papurit parangal sa iyo, Lord, ayaw mong magamit mo ako, O Diyos. Some of us, kapag nandun na, nabigyan na tayo ng pagkakataon, umangat, minsan nagiging entitled tayo. Ako ito. Ako ito si ganito. Diba? Engineer, ganyan. So, ako, engineer po, pero yun na nga. Hindi yun yung title. O sometimes, ako ito, doktor, ganito, ganyan. Ako ito, may-ari ng ganito, ganyan. Pero, makita natin si David, King of Israel, pero ang kanyang pagtawag sa Diyos, paglapit niya sa Panginoon, nandun yung kababaang loob. Na Lord, hindi ako hari, Panginoon. Lord, hindi nga ako magaling. Hindi nga ako matalino, Panginoon. Hindi nga ako, Lord God, yung stout, yung parang maliit lang si David, kasing height ko lang si David, at yung katawan niya, that time kay kay Goliath, sabi doon, payat siya kung titignan mo ang kanyang frame. Pero sabi niya, Lord, hindi ako ito, Panginoon. At the end of the day, naging hari man ako ng Israel, pero Lord, babalik ako sa relasyon ko sa iyo, Panginoon. Lord, truly, I am your servant, Lord. Let your will be done, Panginoon. Mapangyari ang gusto mong pangyari sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord. Tinatawag ko si Berna. Sabi dito, I serve you just as my mother did. Metaphor ito, pero yun na nga, his forefathers, ang kanyang salin lahi, na, Lord, nakita mo sa aking mga salin lahi, kung paano ka namin, Lord, sinunod. Kung paano kami sumunod sa pangako mo. Kung paano mo kami pinalaya from Egypt, Panginoon. Lord, until you brought us doon sa promised land na pinangako mo sa amin, sa aming mga ninuno, Panginoon. So, andoon siya sa kanyang thought na, Lord,
I am your servant because hindi ka na naging tapat sa panahon ko, Panginoon. Sa panahon pa lang ng aking mga ninuno, Panginoon, nakita ko na yung katapatan mo because, God, you have freed them. Lord, kasama din ako si David, sabi niya. Kung hindi mo sila pinalaya, Panginoon, baka ako ngayon nandun pa rin kami sa Egypt, Panginoon. Pero salamat sa pangako mo, Panginoon, sa aking mga ninuno, sa aming salinlahi, Panginoon. Totoo nga, Diyos, na mula noon hanggang ngayon, kahit sa aming bukas, ikaw itong same God because, Lord, nakita ko, Panginoon, at naranasan ng aming mga ninuno, Panginoon, that you have freed them from chains. And in my life, Panginoon, kay David, ang dami ko rin chains in my life, Panginoon. Pero salamat, O Diyos. Hindi sa kung ano man, kung sino man, nahanap ko ang susi para makalaya dito, Panginoon. Nahanap ko ito sa presensya mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, pinalaya mo ko. Sige, palakpakan po natin si Lord. Again, hindi ito kwentong barbero, hindi ito nabasa ni David sa comics, sa manga, hindi ito napanood sa TV. Pero itong ating binabasa sa hapong ito ang testimonya ng buhay ni David sa kanyang paglakad at pagtitiwala sa Diyos na pinagkakatiwalaan natin sa oras na ito. Palakpakan mo si Lord. So, encouragement niya na, Lord, ganun ka pala, Lord. So, ano ba si David? Tao lang din naman si David. Hindi naman siya superior being sa amin, Lord. So, kung ano yung kaya mong gawin kay David, Panginoon, kaya mo rin gawin sa aming mga buhay. Verse 17, I will sacrifice a thank offering to you. Ito. Sabi ko nga nung umaga, minsan yung palakpak natin parang malamya sa Lord eh. Pero hindi lang naman yan sa palakpak. Sa buhay natin, ano ba yung kaya nating may offer sa Diyos? Sabi ni David sa verse 17, Lord, I will sacrifice. I am willingly giving a thank offering to you, God, and call on the name of the Lord. Ang daming pwedeng hugutin or maging hugot dyan sa verse na yan sa buhay natin today. Pwedeng time mo, pwedeng yung heart mo sa Lord, pwedeng yung service mo sa Kanya, pwede yung yung offering mo in your tithes and offerings sa Diyos. No? Ang daming pwede nating tignan na, Lord, paano ba kita mababalikan, O Diyos? Naging tapat ka sa buhay ko, Lord eh. From death, you have redeemed my soul, Panginoon. Lord, from the grave, Panginoon, you have given me new life, O Diyos. From being, Lord, parang hopeless, Panginoon, you have put hope in my heart, O God. Pinagpala mo ko, Panginoon. Dati cursed ako ngayon, Lord, pero Lord, pinagpala mo ako, O Diyos. Paano ba kita mababalikan, Panginoon, sa pagiging tapat mo sa buhay ko? Verse 18, ulitin ko, hindi na nga eh. Hindi na ako umulit, si David na. Inulit niya sa Panginoon yung sinabi niya sa verse 16. Sabi sa verse 18, Lord, I will fulfill my vows to the Lord. God, I will fulfill yung mga bagay na pinangako ko sa iyo. Lord, hindi ka naman dapat pagdamutan o parang hindi ka naman dapat parang bigyan pa ng rason para hindi gawin ang mga bagay nito dahil Lord, sa end mo, sa side mo, Panginoon, Lord, di mo naman ako ginaganito eh. Yung mga pangako mo sa buhay ko, Lord, you delivered sa mga promises mo sa akin. So kung ano man itong mga pinangako ko sa iyo, O Diyos, God, I will fulfill my vows to you in the presence of all His people. Verse 19, in the courts of the house of the Lord, in the midst of Jerusalem, praise the Lord. So, sa hapong ito, punta tayo sa title. Again, 19 verses yan. Pero sabi ko nga, pwede na tayong umuwi dahil I believe si Lord nangusap na sa atin. Pero tapusin ko lang itong preaching na ito doon sa ating message. What are the things that yung mga bagay na pwede natin maibigay sa Lord? This is a deep personal question. Kasi ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong pwedeng i-offer sa Panginoon. Hindi ko pwedeng sabihin yung i-offer ko ay pareho din sa i-offer ni Bert o sa i-offer ni Jillian. May kanya-kanya tayong rema. May kanya-kanyang voice si Lord sa atin na sa huli, may gusto siyang i-offer natin sa Kanya. This is a deep, personal, and sensible
question. Sensible, meaning, naiintindihan naman natin to. Naiintindihan natin na sa buhay natin, sabi ko nga kanina, kung patatayuin ko kayo sa lugarang ito, ang dami natin pwede maging kwento sa Panginoon. Pero klaro din yung tanong na sa mga pagpapala na ito, sa mga testimonya na ito, sa mga bagay na pwede mong sabihin, totoo ang Diyos sa buhay mo, ano naman po ba yung pwede nating mai-offer sa ating pasasalamat sa Kanya? Ano ba yung pwede nating maibigay? Ano ba yung pwede nating mai-return, mai-render as we give thanks to the Lord? Sabi dito, number 1, meron ako maraming points dyan, no? Pero puntahan muna natin yung buod ng mensahe na binasa ko kanina. In the verse that we read, we understand that the Lord has an inclined ear. Next slide. Narinig tayo ng Diyos. Sinabi ko to kanina, yung mga tao nagsasabi sila ang mediator, sila ang daan, manalangin kayo sa kanila dahil sila ang magiging mensahero sa Panginoon, sa Diyos, ng mga panalangin natin. Maraming times na sa lahat ng oras, I promise you, walang nakarating sa Panginoon sa mga panalangin na yun. Bakit? Lahat ng mga taong ito na nagsabing sila ang ganito, sila ang ganyan, ang lahat ng kanilang mga souls or ang lahat ng kanilang mga katawan ay nandun pa rin sa grave na kung nasaan sila. Pero ang Diyos na ating pinapurihan at sinasamba sa buhay natin, siya ay namatay, yes, for a while, pero after 3 days, siya ay muling nabuhay at right now, nandun siya sa kanang kamay ng ating Ama na nasa langit. So right now, kapatid, yung mga panalangin natin sa Lord, hindi nagiging kawalan. That as we cry out to the Lord, that as we pray to Him, as we draw close sa ating Diyos, meron siyang tenga na handang makinig sa ating mga tingin. Sige, palakpakan natin sa Lord, kapatid. Salamat at meron tayong Diyos na ganito. What a precious privilege to have the listening, empathetic ear of God. Hindi lang si Lord sympathetic. Sabi nito, meron tayong Diyos na hindi lang siya nakikinig, hindi lang siya nakikisimpatya, pero siya itong Diyos na maririnig at mararamdaman mo na gagawa ng paraan para maihugot ka at maitayo ka muli doon sa kumunoy. Hindi ko alam kung nasaan ka man right now, ang Diyos na ito, hindi na siya handang makinig, handa din siyang gumawa sa ating. So sige, palakpakan mo si Lord. Ganda, no? Hindi sayang, hindi kawalan ang tumawag sa Diyos. Sabi nga ni David, testimonya lang naman niya to eh. Pero maintindihan natin na sa buhay natin, dapat ganito rin yung kalagayan natin sa Lord. Number 2, deliverance from death. We read, Lord, you have delivered me from death. Sobra, no? Ang Diyos na meron tayo. Hindi lang siya nakikinig, hindi lang siya yung parang, ay, ito lang yung meron ako eh. Di ba? Sometimes, yung mga tao na parang tinitignan natin, no, kailangan ko ng tulong. Bro, kailangan ko ng tulong. Pero, malimit, kung doon tayo tumitingin, but sometimes yung ating nare-receive, so, ito lang yung meron ako eh. Sorry ito lang yung kaya ko eh. Pero sa Diyos na ating pinapapurihan, hindi lang barya-barya ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya niya tayong i-deliver sa ating mga sitwasyon. Ganda, no? Ito yung Diyos na meron tayo. Ito yung Diyos na meron si David. Ito yung Diyos na isinisigaw, binubunyag, wawagaywain David sa kanyang salmo. 1 Corinthians 15, verse 55, sabi dito, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Asar niya sa kaaway. Asar niya sa, asar niya sa kaaway, pero at the same time, ito yung kanyang deklarasyon at proclamation sa Diyos na meron siya. Death, where is your victory? O kamatayan, nasaan ang sakit? Ano kamatayan? Nasaan ang victory mo? Yes, ang daming mga sitwasyon, ang daming mga pwedeng pagdaanan, pero in your mind, in your soul, nandun sa heart mo na, Lord, yes, Lord, ano man ang meron ako, Panginoon, Lord, hindi ito ang, walang sting na meron dito, Panginoon, dahil sa huli, Panginoon, nagtitiwala ko sa Diyos na siyang magdi-deliver sa akin sa mga bagay na ito. Magdi-deliver sa akin sa mga bagay sa mundong ito, Panginoon, at pinakamalaga, Panginoon, magdi-deliver
deliver sa akin sa impyerno patungo sa paraiso mo sa langit forevermore, O God. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ganda, no? Ito ang Diyos na meron tayo. He is a deliverer. Sabi dito, the sting of death is sin, but thanks be to God, which gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Number 3, bountiful treatment. Sabi sa NIV, Lord, the bounty is plentiful. Ang dami, Panginoon, ng mga bagay na, Lord, ibinigay mo sa amin. Sabi sa New King James. Pero doon sa binasa natin kanina sa NIV version, sabi doon, Lord, you have been so good sa buhay ko. Lord, ano ba ang pwede kong maibalik sa'yo? Dahil, Lord, in my life, you have been so good, Panginoon. Naalala ko yung prodigal son. Alam mo yung prodigal son, hindi lang kwento ito nung prodigal son. Kwento rin natin ito sa Panginoon. Marami sa atin pinagtiwalaan tayo ng Diyos, pero maraming oras, hindi natin ito inayos. O marami sa atin, yun na nga nanguna na, Lord, akin na. Lord, kaya ko to. Bigay mo na sa akin yan, Lord. Ako nang bahala dito. Di na kita kailangan. Kaya ko nang mabuhay. Pero naintindihan natin na di pala natin kaya. Baka nga dumating tayo sa moment, parang katulad nung prodigal son, kung ano na yung tira-tira ng mundo, yun na yung ating kinakain. Dahil sa sobrang nandun ka na sa moment na walang-wala ka na. Pero just like the story, when he turned and go back to his father, like our God, makita natin ito sa storya, na yung tatay na ito, na nakita itong kanyang younger son, ang sabi niya doon sa kanyang mga kawan, ang sabi niya doon sa kanyang mga kasama, sa kanyang harian, kumuha ka ng pinakamagandang sandalyas, pinakamagarmong damit, pinakamatabang guya na makita mo dyan sa hardin o dyan sa farm, and then mag-celebrate tayo dahil bumalik itong aking anak. At ito rin tayo sa Diyos. Kaya nga doon sa verse na binasa natin, verse 5 ba yun, verse 6, talagang pwedeng sabihin natin sa Panginoon, hindi lang si David, kahit sa mga buhay natin sa ngayon, pwede natin sabihin sa Lord na, God, salamat talaga. Ikaw ang Diyos that is gracious. Ikaw ang Diyos that is merciful. Ang daming mga times sa buhay ko na, Lord, gumagawa ako ng kasalanan. Ang daming ko, Lord, na, Lord, hindi kita pinagkakatiwalaan. Nakikita mo ito, Panginoon, pero Lord, tuloy-tuloy pa rin ako sa paggawa ng mga bagay na ito, Diyos. Pero salamat, Lord, that as I turn back, as I come to you, Panginoon, and as I repent of what I had done, or what have I done, Panginoon, sa harapan mo, Panginoon. Lord, you welcome me with open arms, oh God. Salamat, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Number 4, freedom from bondage. Freedom from bondage. Verse 16 says here, Lord, you have freed me from my chains. Dami natin chains sa buhay. Kasalanan, takot, pangangamba, dami. Dami nating chains na alam nating pinalaya tayo ng Diyos. The bonds of sin, doubt, and fear have been broken. We're at liberty to serve the great deliverer with gladness. Kapatid, nandito na tayo sa pagkakataon na pinalayan na tayo ng Diyos. At nandun tayo sa heart na malaya na tayong mag-serve sa Kanya. Malaya na tayong magpuri sa Kanya. Because He delivered us sa mga chains sa ating buhay. So, balik tayo sa title. Ano yung pwede nating may offer sa Kanya? Ganda, no? Nabuo na yung thought na, Lord, sobra ka. So, right now, Lord, ano ba yung pwede kong maibalik sa'yo? Number 1, I will love Him. Sana ito yung panalangin natin sa Lord. Ang buti mo sa buhay ko, Lord, mamahalin kita. Sabi sa verse 1, ano yung paunang statement ni David? I love you, Lord. I love you, Lord. Yun yung inawit natin kanina. I will love you with all my heart. I will love you with all my strength, Panginoon. I will love Him. At ang Diyos, hindi niya ito sinasabi sa atin dahil parang hindi niya ito ginawa. Sabi sa 1 John, He first loved us. At John 3:16, ito yung patunay
Nasabi doon, for God so loved the world. Hindi sinugo ng ama ang anak para lang sa kung ano man. Hindi dahil trip lang niya to, parang gusto lang niya magmalaki sa atin. Hindi. Sabi doon sa binasa natin, for God so loved the world. For God so loved us. Kaya makita natin yung pag-ibig ng Diyos na meron siya sa buhay natin. So paano natin ito maibabalik sa Kanya? Mabuo sa puso't isipan natin na, Lord, I will love you with all my heart. God, I will love you with all my heart. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Number 2, I will call upon Him. Tatawag ako sa iyo, Panginoon. Sabi doon sa binasa natin, sabi ni David, I will call upon you, Lord, as long as I live. Sana all, ito yung puso natin sa Lord. Tatawagin kita, O Diyos, as long as I live. Habang nabubuhay ako, Panginoon, until the very last breath that I can breathe, Panginoon. Lord, I will call upon you, God. Sabi ko nga sa buhay ko, no, dahil, for example, nanonood ka ng balita, at nandun sa balita na may namatay na ganito, may biglang ganito, pumanaw, o yun na nga. Naisip ko lang yung katanungan na, Lord, paano mo ba ako kukunin? No, hindi kailan, no? Pero Lord, paano mo ako kukunin? May mga panalangin tayo sometimes sa Lord na, Lord, pwede ba Lord, kunin mo na lang ako na parang, ibing tulog ko, kunin mo Lord. O, hindi naman. May taong ganun kinuha ng Lord. Pero again, si Lord ang nakakaalam kung ano yung end ng buhay natin sa mundong ito at kung paano niya tayo kukunin. Pero sabi ko nga sa Lord, Lord, whatever may be yung kaparaanan para kunin mo ko, O Diyos. Lord, sana Lord, ang huli kong masambit in my lips, Panginoon, that Lord, Jesus, you are my God. Yun yung parang naisip ko lang, na Lord, parang David lang, na Lord, as long as I live, Lord, as long as meron akong hiningang Panginoon, at kahit doon sa huli kong hiningang Panginoon, Lord, hindi ko makalimutang magpuri sa iyo, Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Ayun yung pwede natin maibalik sa Lord. Sometimes, nagpupuri lang tayo sa Lord kapag okay ang kalagayan. Kapag meron ka natanggap na pagpapala, extreme. Sometimes naman, nagpupuri ka lang sa Panginoon, lumalapit ka lang sa Diyos kapag naandong ka na sa putikan ng buhay. Extreme din. Kaya nga, si David, sabi niya dito, Lord, hindi yan ang kadahilanan. Hindi yan ang magiging kondisyon para tumawag ako sa iyo. Nandun ako sa kapayapaan ng buhay, tatawagin kita, Lord. Nandun ako sa battles ng buhay ko, Panginoon. Tatawagin kita, Panginoon. Kaya ano yung naging statement niya sa Diyos? Lord, ano yung naging kondisyon niya sa Panginoon, sa pagtawag niya sa Panginoon? Lord, as long as meron akong hininga, Panginoon, as long as meron akong ibubuga sa aking mga bibig, Panginoon, na hangin, Lord, hayaan mong tawagin kita sa buhay ko, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. Thank you, God. Number 3, I will rest in Him. Kapatid, ang Diyos ay ating kapahingahan. Sabi dito in Matthew 11:28, New Testament na ito si Jesus na ito. Anong sinasabi ni Jesus? Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you. Itong statement na ito, itong salita ni Jesus na ito, mas lalo itong na-confirm. Pwede kasi sabihin na, salita lang naman ni Jesus yan. Yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Pero pwedeng maging ebidensya in the Old Testament. Si David ba lang in the book of Psalms, nandoon na sa kanyang puso yung damdamin, yung pakiramdam, at yung kalagayan ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Yung statement na ito ng Panginoong Jesus, na lumapit kayo mga napapagal. May mga times sa buhay ni David, nandun din siya napapagal siya. Nandun din siyang napapagod siya. Pero nung sabi niya sa Panginoon, sabi niya sa awit niya sa Diyos, rest my soul, for the Lord has been good to me. Sabi ni Jesus, come to me, kayong mga napapagal, kayong mga napapagod, at hayaan nyo na sa aking presensya ay magkaroon kayo ng kapahingahan. Sige, palakpakan mo si Lord.
So, nung nabasa ko ito, talagang, Lord, alam mo, totoo ka sa mga pangako mo. Lord, in the Old Testament, bago mo pa ito sabihin sa New Testament, Lord, ito na yung nararanasan ng mga anak mo na nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Verse 29, sabi dito, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Number 5, ano ang pwede natin maibalik sa Diyos? Number 5, I will speak for Him. Sabi doon sa binasa natin, Lord, I will lift up my cup of salvation, and I will call upon the name of the Lord. Sa buhay natin, daming ginagawa ng Lord. Hayaan mo na makita naman sa buhay mo. Maikwento mo naman sa mga tao sa paligid mo ang ginagawa ng Diyos in your life. I heard a preacher, nag-preach siya sa mga young adults, sabi niya doon sa preaching niya, ano man ang platform na meron ka right now, young adults, dami, trabaho. Trabaho sa BPO, may trabaho sa construction, may mga business, may mga doktor, may mga ganito. Daming tao that time. Pero sabi niya, ano man ang platform kung saan nilagay ka ng Panginoon, hayaan mo na makita ang Diyos in your life. Gamitin mo yan sa huli, makita ang Diyos sa buhay mo. Ganun din ang sinabi ni David, Lord, I will lift up my cup, Panginoon. I will lift up my cup of salvation. At sa pagtaas ko nito, Panginoon, hayaan mo maging tanyag ang pangalan mo sa buhay ko, Panginoon. Speak of His name. Sige, palakpakan po natin si Lord. Speak of His name. Social media, ang daming platform. Sa trabaho mo, speak of His name. Sa eskwelahan mo, speak of His name. Makita sa buhay natin na meron tayong Diyos na katulad nitong Diyos na meron si David. Number 6, I will take from Him. Itama natin yung context. Kukunan ba natin si Lord? Sabi dito, yung mga bagay na pinangako sa'yo ng Panginoon, kunin mo. Yung mga bagay na Panginoon, huwag kang pagtiwalaanan mo siya sa mga bagay na to. Namin in the Bible, joy? Joy ba yan? Right now, wala kang joy, pwede mo sabihin, wala akong joy. Pero doon sa ating binasa, pwede mong tingnan yan, na Lord, ang pwede ko may offer sa iyo, Panginoon, Lord, yung magtiwala ako sa salita mo, Diyos. Yung pwede ko may offer sa iyo, Panginoon, Lord, yung panampalatayaan ko, yung pangako mo sa buhay ko, Panginoon. At sa Diyos, alam mo, malaking bagay na yun, na itong anak ko na ito, oo, nandun siya sa pain, nandun siya sa trouble, pero nandun siya sa desire niya na, Lord, tatanggapin ko yung mga bagay, palalakaran ko yung mga bagay, Panginoon, Lord. Ititake ko yung mga bagay, Panginoon, na pinangako mo sa buhay ko, Panginoon. Ito yung mai-offer ko sa iyo. Ito yung maibabalik ko sa iyo, O Diyos, ang pagkatiwalaan ng bawat salita mo sa buhay ko, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Number 7, I will offer to Him. Number 6, rather. Tinatawag ko pa yung praise and worship. I will offer to Him your best praise, your best giving, your best service. Hindi ko alam, your best time. Yan po natin, may offer natin yan sa Panginoon. Number 7, last na po ito. I will walk with Him. I will walk with Him. Lord, lalakad ako, Panginoon, nang kasama ka. I-lead mo ko, Diyos. Ito yung pwede kong ma-return sa'yo. Ikaw naman ito naging Diyos na naging mabuti sa buhay ko. Bakit ako sasaliwa ng daan? Dahil nakita ko bang mas makinang-kinang dito, Panginoon? Dahil nakita ko na parang mas may pabor ako dito, Panginoon, sa tingin ko, Diyos? Hindi, Lord. Ito yung bagay na pwede kong i-return sa'yo sa kabutihan mo sa buhay ko, Lord. Lord, I will walk with you. Anong path mo, Panginoon? Yun yung preaching ko po last Wednesday. Sabi dun sa binasa namin, Lord, lead me. I think si Proverbs ata yun. Lord, lead me to pleasant places, Lord. Sabi dun, salita ng Lord. Lord, lead me to pleasant places, God. I-lead mo ko doon sa daan, Lord, pinangako mo para sa akin. Ito yung pwede natin maibalik sa Lord. Na sa bawat buhay natin, bawat desisyon, bawat paglakad po natin, nandun yung hangarin na, Lord, lalakad ako, Panginoon, sa kung nasaan ka, O Diyos. Lalakad ako, Panginoon, kung saan mo nililid ang buhay ko, Panginoon. Kaya pwede mo maging panalangin sa Lord kapag nandun ka sa ganung kalagayan na, Lord,
samahan mo ko. Lord, palakasin mo ang puso ko, Panginoon. Palakasin mo ang loob ko, Panginoon. Lord, i-encourage mo ko, Diyos, as I walk with you, Panginoon. Ito yung pwede kong maibalik sa iyo, Panginoon. Sa Diyos na, Lord, pwedeng pagkatiwalaan ng buhay ko, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, God. Si Lord. Thank you, God. Last na ito, bago tayo tumayo. The sacrifice of thanksgiving may not seem a very costly gift. O gift, rather. Tama. Ang kasinungalingan ng kaaway for us not to, render, for us not to give back to the Lord, not to return the praises that He deserves, or the things na parang pwede natin may offer sa Panginoon. Ang kasinungalingan niya, sinasabi niya sa atin, ang laki-laki naman yan. Sobra naman yan. Naalala ko yung sobra na yan. Diba? Parang, pwede namang maliit na lang. O sige, maintindihan naman ng Lord yan. Yan na lang i-offer mo. Maintindihan ka naman ng Diyos. Gracious naman siya eh. Merciful naman si Lord eh. Compassionate naman si Lord. Pero hindi. Nung hapong ito, naintindihan natin na Lord, sobra pala yung ginawa mo. Sobra Lord. Grabe yung ginawa mo from redeeming me, Panginoon, from delivering me, O Diyos, from rescuing me, O God, from giving me new life, Panginoon, from putting hope in my heart, O God, from blessing me, O Diyos. Sobra yung mga ginagawa mo sa buhay ko, O Diyos. So itong bagay na to, kaliit-liit lang nito, hindi ko maibalik sa'yo. Lord, let me return this to you. Allow me to give this to you, Panginoon. Allow me to render this to you, Panginoon. Dahil, Lord, naintindihan ko na, Lord, napakabuti mo sa buhay ko. At walang dahilan na para itong maliit na bagay na ito, hindi ko maibalik sa iyo, O Diyos. Sige, palakpakan natin si Lord. Sabi dyan, it is pleasing unto God. Nalulugod si Lord kapag ganito yung ating puso. Last slide. Give Him, eto, ganda. Give Him your best. Sabi mo sa katabi mo, best. Ay, parang hindi yung best pa yan. Ha? Sabi mo sa katabi mo ulit, give Him your best. Give Him your best. Bakit? Give Him your best because He gave His best for us. Tapos ang storya. Give Him His best. Bakit ba bibigay ko yung best ko? Makita natin sa nabasa natin. Bigay natin yung best natin sa Panginoon. Kasi ang Diyos na ating sinasamba, hindi siya nagdalawang isip, ibigay, ipagkaloob sa atin yung best para sa ating lahat. Sabi doon, no? Babalik lang ako sa John 3:16. Sabi ko nga kaninang umaga, naalala ko ngayon, minsan naghahanap tayo ng laki-laking mga bagay. Lord, gawin mo ito sa buhay ko para mag-serve ako sa iyo. Gawin mo ito sa buhay ko para magbigay ako sa iyo, Diyos. Gawin mo ito sa buhay ko, Lord God, para magbalik ako sa iyo, Panginoon. Ganun yung mindset natin sa Lord eh. Parang hinihintay pa natin si Lord muna yung magbigay ng malaki bago tayo bumalik sa Kanya. Pero hindi natin naintindihan at hindi natin naalala, binigay na ni Lord yung best niya 2,000 years ago. When He brought down His one and only Son for our salvation. When He gave His only begotten Son for us to have new life and for us to have everlasting life na kasama ang ating Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord. So kung naman yung nare-receive mo today, kung naman yung mga na-enjoy mo sa mga oras na ito, kapatid, bonus na lang ang mga bagay na yan. At hindi yan ang maging dahilan, hindi yan ang maging gauge para balikan mo si Lord. Na doon pa lang sa sinabi ko kanina, Lord, what you did on the cross, sapat na yun, Panginoon, para balikan kita, Panginoon. Sapat na yun, O Diyos, para papurihan kita, Panginoon. Sapat na yun, Panginoon, para dumating ako sa tanong na ito, Panginoon, na Lord, ano ba yung pwede ko namang maibigay sa iyo, Panginoon? Kasi Lord, doon pa lang, Lord, pwede ko nang masabi, napakabuti mo sa buhay ko, Panginoon. Palapakan mo si Lord. Tayo po tayo sa hapong ito. Thank you, God. Sige po, let's stand up and close our eyes. Lift up our hands to the Lord. At tinatawag ko po si Ezra. Bago tayo mamit sa Panginoon, sige, pwede bang in your own heart, sa iyong kaisipan right now, can you pray to God? Manalangin tayo sa Panginoon. Alam ko si Lord, one way or another,
meron siya mga bagay na pinapaalala sa atin through this sermon. Na Lord, sige Lord, naalala ko yung mga bagay na pinangako ko before. Naalala ko yung panalangin ko sa iyo noon. Naalala ko yung paglapit ko sa iyo noon. Yes, God, hayaan mo sa buhay ko today, O Diyos, i-fulfill ko yung vow ko, Panginoon. Ikaw naman itong Diyos na sobrang buti sa buhay ko, God. Hayaan mo, balik ko, Panginoon, yung best ko para sa iyo. Sige po, kami lift up our hands and sige, awit tayo sa Panginoon. Thank you, God. Yun. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. And I will love you, Lord, I will love you, Lord, Hallelujah. Come on, we sing to the Sing. And I will love you, Lord, my. I will love you, Lord. And I will love you. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Lord, salamat sa hapong ito, Panginoon. Yes, God. Ano man ang naging rema, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, ang panalangin ko, Diyos, hindi namin ito iwan sa lugarang ito, God. Bagkus, Lord, sa paglabas namin, O Lord, ito yung aming panghawakan. Ito yung aming, Lord, salita na, Lord, tayuan, Panginoon, panampalatayaan sa aming lakarin sa iyo, Panginoon. Sige, God, tulungan mo kami, Panginoon, ng iyong mga anak, na Lord, dun sa aming pagpapasalamat sa mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, ay nandun din yung dalangin na, Lord, ano ba yung pwede naming maibigay sa mabuting Diyos, Panginoon, na katulad mo, God. Salamat, Panginoon. At God, alam ko, valid ito sa iyo, Panginoon. Nang sa huli, Panginoon, sige, Lord, hayaan mong mapagkatiwalaan mo pa kami. Lord, mapagpala mo pa kami sa maraming mga bagay. Dahil, Lord, nakita mo sa puso namin, Lord. Hindi kami nagdadamot, Lord. At, Lord, handa naming ibigay ang papurit parangal, Panginoon, para sa iyo, God. Lord, tulungan mo kami. Samahan mo kami, Panginoon, na, Lord, sa huli, God, ano man itong aming i-offer sa iyo, Panginoon,
may offer namin to na may buong puso, Panginoon, na may buong kalakasan, Panginoon. At God, base sa aming inamit, Panginoon, hayaan mo yung aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, maging solido, Panginoon. Mahalin ka namin ng may buong katapatan, Panginoon. Mahalin ka namin ng may buong puso, O Diyos. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa habag at grasya mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Yes, Lord, you are so, so good sa aming mga buhay. Kaya, Lord, walang dahilan itong aming title, Panginoon, na hindi namin itong isabuhay, Panginoon. Na, Lord, ikaw ang Diyos na, Lord, worthy ka sa mga bagay na pwede namin i-offer, Panginoon. Lord, we love you, God. We honor you. Sige, pwede mong palakpakan mo si Lord sa hapong ito bago tayo magtapos. God, sa lahat ng kapurihan, sa salamat. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah.